Nandito tayo ngayon sa Banawi, Ifugao. At kapag narinig natin ang Banawi, ang nasa utak ng karamihan ay ang hagdan-hagdan na palayan na dinarayo ng mga lokal at mga banyagang turista. Pero hindi ang nasabing palayan ang ipapakita natin sa inyo ngayon, kundi ating tutungayan ang isang magandang kwento na matagal nang nakakubli sa likod ng isang barangay ng nasabing bayan, ang Barangay Bocos. Ang mga taga-Ifugao ay kilala rin na magaling sa paglililok o pag-uukit sa kahoy. Katibayan nito ay karamihan sa kanilang mga gawa ay binebenta sa mga kilalang commercial stores sa lungsod ng Baguio at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lingid sa kaalaman ng marami, ang Barangay Bocos ay tahanan ng mga magagaling na manlililok o mang-uukit lalo na sa sitio Nuntamangan. Mula sa paanan ng Banawe, umakyat kami sa nasabing barangay para aming masaksihan mismo ang kanyang galing at talento sa pag-uukit at para makipagkwentuhan sa mga talentadong mang-uukit ng kahoy ng Nuntamangan, Bocos. Sa aming pag-akyat, di namin maiwasan na huminto para magpiyesta ang aming mga mata sa magagandang tanawin mula sa daanan papunta sa nasabing barangay. Banban. Pangayan yo. Met nga lusungan. Ay pag kita ko ba? Oh. Good. Mayat. Isa sa aming naratnan ay si Tatay Tokpe. Naabutan namin siyang abala sa pag-uukit sa kahoy na malapad at mahaba. Sa aking tantya, si Tatay Tokpe ay nasa 70 gulang na. Napansin ko rin na may kalabuan ang kanyang kaliwang mata. Pero hindi ito hadlang kay Tatay para makagawa ng kanyang obra na tulad ng mga ito. Ito ang kinagigiliwan niyang gawin. Ang pag-uukit sa tabla na nagpapakita ng kultura at tradisyon ng Ifugao tulad ng kanyaw, pagsasaka, pagsasayaw, paggawa ng rice wine at pangangaso. Ilang araw? Ilang araw niyo ginagawa? Dalawang linggo. 2 linggo. Oh, mahirap. Oh. Mabusisi. Mabusisi pala ang paggawa, no? Ayon sa kanya, ang pag-uukit sa kahoy ay hindi madali. Kadalasan, Ito, sinimulan umaabot ko siya ng 2 araw linggo bago niya matapos ang pag-uukit sa malapad at mahabang tabla. Dagdag pa ni Tatay na matagal na niya itong ginagawa at karamihan sa kanyang gawa ay inilalako sa mga souvenir shops sa bayan ng Banawe. explain na kanina. Mga tao pinay sa mga panglaw. So bawat character daw ay nagkakahalaga ng 70 pesos. So bibilangin natin to kung ilan ang mga ito ay yun na yung kahalagong kabuuan, yung kabuuan ng nasabing carving na to.
So siguro aabot ito ng 6,000 pesos. Pero kung ipapasa sa iba at bibilin nyo sa iba, ay magiging doble ang presyo. So punta na lang kayo dito sa Bukos Banawi, Ifugao at mag-order na kayo ng mga carvings nila. Masasabi mo rin na ang kanyang tirahan ay bahay ng mang-uukit dahil pinamalas niya ang kanyang talento sa pag-uukit mismo sa kanyang pintuan. Mula sa 20 metro naman ay maririnig mo ang tunog ng kanyang kahoy na pait na nagmumula sa silong ng kanyang bahay. Dito namin nadatnan si Chang Iyo, isa ring magaling na taga-ukit dito sa Barangay Bukos. Sa aming pagdating, aming nasaksihan ang kanyang pagpapakinis sa bulol bilang isang pagtatapos sa kanyang ginawa noong nakaraang buwan. Para kay Chang Iyo, ang pag-uukit ng kahoy ay ginawa na niya itong kanyang propesyon. Dahil dito, nasusustentuhan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. May pera talaga sa paglililok, lalo na kung maganda ang iyong mga gawa, sabi niya. Pero tulad ng mga ibang propesyon, naharap din siya ng mga problema. Ayon sa kanya, may pagkakataon rin na hindi sila makaukit dahil sa kakulangan ng mga kahoy sa bundok sa kasalukuyan. Hindi kakawati. Sa pagkakataong ito, taas noong ipinakita ni Chang Iyo ang kanyang mga gawa. Tulad ng mga ito, yan. Ganito. At saka, yun din. Narigat bati ko ag lilok ag carve. Narigat. Talaga. Mayang sangkap na sugatan tapay. Anyang iti problema kasla mamimit yung iti pag panag-arabi di tikwa. Karito as a carver anya iti problems nga kasla makita yung problema yung as carvers. Nagadut ka. Ayaw ti problema. Kayo. Kampay lang bunading kay bundok. Tumatili tapay ni Pagdina. Tinanong ko rin si Chang Iyo kung bakit marami sa mga taga-Ifugao ang magagaling na mga uukit o kaya ay manlililok. Kasi hindi dito native house kay tawan tilan sana. Ito dati Ayon sa kanya, ito ay dahilan sa ang kanilang mga bahay noon ay hindi sila gumagamit ng mga pako sa paggawa ng kanilang mga bahay. Inukita nila ito. Inukita nila ito. Ganda ito. So nga kasalansa na may dito. Wan isa dito so nga awan lan sana idi. Dagitoy. Awan lang sana dito. Dagitoy dati wala Lumipat kami sa isang bahay sa taas ng bahay ni Chang Iyo. Dito rin namin nakilala si Bugay, isang babaeng mangukit ng sityo noong Tamangan, Bukos. Ayon sa kanya, nagsimula siyang mangukit pagkatapos niya ng high school. Dito nakita na may pera sa paglililok o pag-uukit. Kung malalaking mga bagay ang inuukit ni na Tatay Tokpe at Chang Iyo, si Bugay naman ay nakakonsentrate sa paggawa ng mga munting souvenir items tulad ng keychains at earrings. Dito niya lalo pang pinahusay at hinasa ang sarili sa pag-uukit ng mga munting souvenir items. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito ng halos 10 taon na.
mag-aaral kasi natapos ko yung high school. Tapos wala akong financial sa pag-aaral kaya sinubukan kong gumawa So, ng ganito. anong nakita niyo dito sa pagliliro? Okay naman kasi nakakatulong. Hindi madali ang paglililo, sabi ni Bugay. Ayon sa kanya, kinakailangan ang dubling ingat sa paggamit sa panlililo dahil kadalasan ay nasusugatan siya sa mga matatalas na kagamitan. Ipinakita ni Bugay ang mga bakas ng mga sugat na kanyang natamo sa mga daliri at sa kanyang mga paa habang siya ay nag-uukit. Bagamat mahirap, masaya pa rin si Bugay sa kanyang ginagawa dahil malaki ang naitutulong nito sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, nakakabili siya ng makagamitan sa bahay at natutustusan nito ang mga iba pa nilang pangangailangan. Bilang isang mangukit ng bukos, inaanyayahan ni Bugay ang mga turistang pupunta sa Banawi na umakyat sa kanilang barangay para suportahan at tangkilikin ang mga produkto at mga obra nila. Ano nabibenta naman yung mga gawa-gawa ni ma'am? Ano mas? Okay. So, Pero pag off-season, mahina. Ini-stock na lang. ano yung mga advice niyo sa mga tourist o sa mga tao na pupunta rito sa Banawi, Ifugao? Advice ko sa kanila na sana magustuhan nila yung product namin. Oo. Oo, gaganda nga eh. So, keychain. Lalo na ito para sa mga babae, para matulungan sila. Yes, sir. Mga local carvers dito sa Bocos, Ifugao. Banawi, Ifugao, I should say. Earring din to. Keychain. Keychain. So, magkano magbenta niyo dito sa ganito? 35 isa. 35. Oo, kasi napakahirap po yung paggawa nito. Sabi nga ni ma'am na susugatan raw siya. Kasi kaya pinakita niya yung mga sugat-sugat niya. At ito yung mga matatalim na mga gamit niya. Ano bang skills na pwedeng gawin para maging isang manlililo? Pag nakakonsentrate yung isip mo, pwede mo nang gawin. Oo. So kailangan yung kapag gumagawa ka rito, walang dumidisturbo sa'yo. It needs concentration. Yeah. Parang gano'n. Okay, so parang ganito yun. Wow. Tapos, Lagyan pa ng ng ganito. Palit ng portya. Para may so parang ganito. Ayun. Para gumanda ang misis niyo. Ito ang kwento ni Tatay Tokpe, Bugay at Tiang Iw. Mahirap man ang kanilang hanapbuhay bilang isang mangukit ng kanilang barangay, napakalaki naman ang papel ng ginagampanan sa pagpapanatili at pangangalaga ng kanilang tradisyon sa pag-uukit sa kahoy di lang sa Barangay Bocos, kundi sa lalawigan ng Ifugao at sa bansang Pilipinas. Kaya't inaanyayahan natin ang mga lokal at banyagang turista na tangkilikin at suportahan ang kanilang mga gawa. Kaya kapag mamasyal ka sa Banawi, akyat na sa Nantamangan, Bocos.